Hello mga brad and sis, kamusta po kayo? Pasensya nga pala mga brad, ngayon na tayo naka-maintenance vlogs ulit. But anyway, salamat sa lahat na nag-comment, nag-message sa Facebook page natin mga brad. I hope natulungan ko kayo and nasagot ko yung mga katanungan nyo mga brad. Salamat din sa nag-like and sa mga bagong subscriber natin yung mga brad. Hit na niyo yung notification bell para updated kayo sa maintenance vlogs natin dito mga brad. And ang titirahin natin ngayon mga brad, exhaust valve na main engine. But before that, tuturuan muna kayo ng mag-setting ng valve guide or valve spindle sa grind machine natin mga brad. At i-grind natin yung mga brad. Hahasain natin at tingnan natin kung malaki ang tama or wala. And tara, samahan niyo ako. Hello mga brad and sis, I'm Webrob at ako yung makinistang seaman and welcome to my channel. Yeah! Una-una sa lahat mga brad, tulad na lang ng mga sinasabi ko sa maintenance vlogs natin mga brad, magbasa muna tayo ng manual before tayo mag-carried out ng any maintenance. Before natin bunutin yung exhaust valve ng main engine natin mga brad, syempre, i-prepare natin yung exhaust valve spare natin for main engine mga brad. At bago natin assemblin, tuturuan ko muna kayo paano hasain yung valve set at saka yung valve spindle. Umpisahan natin, linisan muna natin yung nagamit na spindle at saka yung valve set natin mga brad. At pagkatapos natin malinisan yung valve set at saka valve spindle natin mga brad, hasain na natin siya. Unahin natin yung valve set natin mga brad. Ilagay natin siya sa grinding machine. Yan po. Yan, nilalagay na namin ng wiper namin na si Dave. Ilalagay natin sa grinding machine. At kapag nalagay natin yung valve set natin mga brad, isetting na natin siya bago natin hasain mga brad. Ngayon naman po, punta tayo sa deflection gauge natin mga brad. Ito po yung deflection gauge natin. Konting demonstration lang. Konting pitik lang po kasi ito. Gagalaw agad. Nakita nyo naman, konting hawak ko lang, pumipitik agad. So, yan po. So, ilagay natin sa 0. Yan po. 0. Hirap kasi setting pag lang. Nagbabiyahe pa kasi kami. Medyo vibration yung mga brad. Yan po, 0. So, 0. Umiikot yung valve set natin. Yan po. Tumatakbo. Balik. Yan. Doon po yung reading niya. Eh, kung saan po yung mataas, doon ka po a-adjust hanggang mabalik siya sa 0. Or ma-setting sa 0. Yan po, 0. I-reading na naman yan habang umiikot yung valve set natin mga brad. Or valve spindle natin. Yan po. Kasi ito pong deflection gauge natin mga brad, napaka-sensitibo po. Konting dumi or may tama yung spindle natin, bumubukol or may awang siya, gagalaw at gagalaw agad yung reading natin mga brad. Kaya yan po, tulad yan, 0. Ating galaw lang po yan o madaanan siya na rumi o bukol o tama, gagalaw agad yan po. Kaya kapag malapit ka na sa reading ng katulad ng ganun, daan-daan na lang sa pag-adjust mga brad. Kung malaki, doon ka a-adjust tulad yan. At kapag na-secure na natin yung valve set natin mga brad, ilagay na natin yung deflection gauge natin mga brad. At ang allowable na reading sa deflection gauge natin mga brad, 0.02 mm bago natin hasain ang spindle at saka valve set. At ilagay mo yung deflection or dial gauge natin mga brad sa flat surface mga brad at i-secure mo to na mabuti. Para naman pag deflection or pag sukat mo sa dial gauge natin mga brad, okay yung pag-setting mo mga brad. Take note mga brad, kung hahasa ka ng valve set, valve spindle natin mga brad, dapat nasa puerto or sangkurahe mga brad. Huwag na huwag ka maghasa ng valve spindle or valve set natin mga brad na underway. Kasi nga maalon at gumagalaw at gumagana yung makina natin mga brad.
Grabe yung vibration ng mga brad, kaya hindi mo makuha yung dial gauge mo na 0 or deflection mo, hindi mo masetting ng maayos, at yung pag-grind mo ng valve set at valve spindle natin mga brad, sigurado hindi tatama yan mga brad. Ang unang diskarte ko dito mga brad, nilalagay ko muna yung basement bolt natin mga brad para temporary merong hahawak sa valve set or valve spindle natin mga brad, bago natin adjusting yung adjusting bolt natin mga brad, para pagkuha natin sa deflection o dial gauge natin, masetting natin na maayos. At nilalagyan ko rin ito ng teflon or kahoy mga brad, para naman hindi direct mag-contact yung adjusting bolt natin sa valve guide or valve spindle natin mga brad. Tara mga brad, umpisahan natin pag-adjust at pag-setting natin sa dial gauge o deflection natin mga brad. Ilagay muna natin sa 0 yung deflection or dial gauge natin mga brad. At pagkatapos, lagyan natin ng marker para malaman natin doon babalik yung 0 na setting o reading. At ngayon mga brad, nalagay na natin sa 0 yung deflection gauge natin mga brad. Dahan-dahan natin ikutin yung valve set natin mga brad. At tingnan natin kung anong pinakataas na reading mga brad. Doon tayo a-adjust. Ang diskarte ko naman dito mga brad, iniikot ko muna ng isang ikot yung valve set natin mga brad, at tinitingnan ko kung saan ang mataas na reading mga brad, bago tayo mag-adjust sa adjusting bolt natin mga brad. Yan po. Naikot na natin ng isang ikot. At pagkatapos, tingnan na natin saan tayo a-adjust. Po. Ang diskarte ko naman dito mga brad, pag malapit na tayo sa target natin na 0.02 mm mga brad, hinihigpitan ko na yung basement bolt natin mga brad. Kasi konting adjust na lang sa adjusting bolt natin mga brad, makukuha na natin yung nire-required ng manual natin na 0.02 mm mga brad. Pero subukan natin less than 0.02 mm yung reading sa deflection gauge natin mga brad, para nga maganda yung pag-grind natin sa valve set natin mga brad. At pagkatapos natin ma-secure yung basement bolt natin mga brad, ibalik mo sa 0 yung deflection gauge natin mga brad, at lagyan mo ng marker, chalk, at higpit, luwang. Makikita mo naman sa deflection reading natin mga brad kung saan ka luluwang o luluwag a-adjust sa adjusting bolt natin mga brad, para makuha natin yung target natin na 0.02 mm. Pagkatapos, ibalik mo sa 0 yung deflection gauge natin mga brad. Ikot na naman mga brad, para malaman mo kung saan ka naman muli a-adjust mga brad. Po. Medyo may choke kasi, kaya punasan natin. Yan po. Pagkatapos, ikot. Yan, 0. Ilagay natin ng marker. Balik natin sa 0. Yan po, 0 na. And iikot natin para malaman natin kung saan tayo adjust ulit. At sa pag-ikot mga brad, dahan-dahan lang, kasi nga malapit na tayo sa target natin na less than 0.02 mm or 0 reading natin sa deflection gauge natin mga brad. Babalik mo na lang yan. Oops, malapit na 0. Balik na naman tayo sa marker. At ibalik natin sa 0 yung deflection gauge natin mga brad. At sa pag-ikot, dahan-dahan na lang mga brad, kasi nga malapit na tayo sa target na 0.02 mm mga brad. Dahan-dahan na lang, malapit na to, at kunting adjust na lang sa adjusting bolt natin mga brad. At mas maganda mga brad, less than 0.02 mm or almost 0 yung reading natin sa deflection gauge natin mga brad, para nga paghasa natin sa valve set or valve spindle, maganda yung daan niya mga brad. Yan po, dito po tayo adjust. Kung napapansin nyo mga brad, niluluwagan or ninigpitan ko yung adjusting bolt natin mga brad, kasi nga tinitingnan ko yung reading ng deflection gauge natin, nababalik siya sa 0. Konting adjust na lang yung mga brad, 0 na po yan. Yan po, ikot konti, dahan-dahan. At kung napapansin nyo mga brad, minsan pumapalo yung deflection gauge reading natin mga brad, dahil yan sa choke, kaya pinupunasan ko kanina, or may tama yung valve set or spindle natin mga brad. Pero may tamang sukat yan bago natin palitan yung valve set or valve spindle for landing mga brad. Bit, luwang. Kuha natin yung reading. Bit, luwang.
mount po tayo. And tingnan natin kung 0 na yung deflection. Yan po, 0 na po yan. Malapit na po tayo. Yan po. Dahan-dahan lang ng ikot kasi nga malapit na tayo sa target natin mga brad. Yan po, hindi na masyadong gumagalaw yung reading ng deflection gauge natin mga brad. Konting adjust na lang to. Punas muna para makuha natin yung reading na tama mga brad. Higpit, luwang. Balik natin sa 0. Yan po. Marker na naman po tayo. Tapos dahan-dahan ikot. Yan po, malapit na po tayo sa target natin. Less than 0.02 mm or 0 mga brad. Yan po, we are done na. Kaya paikutin natin yung spindle natin mga brad at tingnan natin yung dial gauge natin mga brad or deflection gauge natin mga brad, yung reading niya. Kung nakuha ba natin yung requirements ng manual na 0.02 mm. Yan po, almost 0 na po siya. Kung napapansin nyo, minsan pumipitik siya dahil po yan sa rume or may choke or may tama yung valve set natin mga brad. Yan po, almost 0 na po siya or approximate 0.01 yung reading ng deflection gauge natin mga brad. And yan po, pakita natin para maklaro nyo po. Medyo nagre-reflect kasi yung ilaw kasi may plastic po itong dial gauge o deflection gauge natin mga brad. Yan po, almost 0 or approximate 0.01 mm yung reading natin mga brad. Yan po, klaro na po na almost 0 siya. At sa pag-reading natin ng deflection gauge natin mga brad, ang bawat guhit nito is katumba siya ng 0.01 mm mga brad. So ibig sabihin, pasok tayo sa nire-required ng manual na 0.02 mm bago natin hasain yung valve set or valve spindle natin mga brad. At ito pong deflection gauge natin mga brad, ang bawat guhit is equivalent siya sa 0.01 mm. So ibig sabihin, ang isang revolution sa deflection gauge natin mga brad, equivalent siya sa 1.00 mm mga brad. At kapag tumatakbo na yung pointer ng deflection gauge natin mga brad, pansinin din nyo yung maliit na gauge sa baba. Gumagalaw din yan mga brad. Yan po, gumagalaw din yan. So makita mo kung isang revolution na siya. 1.00 mm mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa grinding machine natin mga brad. Switch on natin yung breaker and yung wheel, yung bato na sa spindle or set, valve set natin mga brad. Ikot po yan. Yan po. And yung selector natin, valve spindle or valve. Yan po. Sa valve spindle natin mga brad, clockwise po ang ikot ng motor natin. Yan po. Counterclockwise, bababa po yung motor ng wheel natin mga brad habang umaandar. Yan po ang kakain. Yan po. Dahan-dahan lang. Kasi po, kung lalakyan mo yung kain niya mga brad, masisira yung motor, tatalon yung bato, at hindi maganda yung paghasa mo. Kaya masisira lang yung spindle, motor, or madamage pa. Kaya dahan-dahan lang. At sa grinding wheel natin mga brad, ang feed rate po niya maximum 0.01 mm po. Huwag po natin pasubrahan kasi nga tatalon yung bato, may tendency mabasag yung bato, at iinit yung bato, iinit yung spindle or valve set natin mga brad, meron din siyang tendency na mabasag yung spindle or valve set natin mga brad. Yan po. Clockwise, pataas na naman yung wheel natin mga brad. Yan po. Dahan-dahan lang. Para swabe yung paghasa natin mga brad. At maganda yung daan ng bato or wheel natin mga brad sa spindle natin or valve set natin mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa konting demonstration ko mga brad kung bakit magkaibang ikot ng spindle natin mga brad at saka yung valve set natin mga brad. Ito po yung grinding machine natin mga brad. Ito
Ito po yung spindle or valve natin mga brad. Sulatan natin ng valve para klaro. At yun pong sa baba, yun pong valve set natin mga brad. First set. Yan. At ngayon po, ito po yung ikot ng bato natin mga brad. Clockwise po yung ikot ng bato natin mga brad. Or yung wheel natin. Yan po. Clockwise. At yung ikot ng valve spindle natin mga brad, pag yung selector natin is spindle at yung hinasa natin is spindle mga brad, ang ikot po niya is clockwise pa rin mga brad. Yan po. Para po sa lubong po yung hasa niya mga brad. Tatama po yung bato at saka yung hinahasa natin. Yan po. Sasalubong siya. Para maganda yung hasa at kain niya mga brad. At sa valve set naman mga brad, counterclockwise yung ikot niya. Para naman mga brad, salubong din sa bato, ikot ng bato ng wheel natin mga brad. Para maganda din yung hasa natin mga brad. Yan po, tinanggal ko muna yung takip, hindi ko muna din drawing yung takip ng wheel natin para maklaro natin mga brad. Yan po. At take note mga brad, dapat hindi mali yung selector natin mga brad habang naghahasa tayo ng spindle or valve set. Malaking tama tong spindle natin mga brad. Maraming tama kung nakita nyo. At ngayon mga brad, isetting na natin yung wheel natin mga brad. So valve set tayo mga brad, kaya ang cover nasa taas and yung wheel or yung bato nasa baba, panghasa natin sa valve set. At kapag spindle naman ng mga brad, tanggalin natin yung pin, ilipan natin sa taas, spindle mga brad. At yung cover, ilagay natin sa baba para makita yung bato, pang spindle natin mga brad. At yung bato nasa taas. Ito po ang pakain mo. Yan po. Bababa. And clockwise is pataas. At syempre mga brad, bago ka magpakain o mag-grind mga brad, i-secured mo muna. Palagi dapat to naka-secured para hindi tatalon yung grinding wheel mo mga brad at hindi mag-vibrate masyado. At yan po, counterclockwise is pataas yung grinding wheel natin mga brad. Yan po. Counterclockwise pababa. Clockwise is pataas. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa pag-setting natin mga brad. At dahil galing tayo sa pag-grind natin sa valve spindle natin mga brad, ililipat na natin to sa valve set natin mga brad. Ang valve set po natin is 29.57 degree mga brad. And yung valve spindle natin mga brad is 30.15 degree mga brad. Yan po. At pagkatapos natin ilipat mga brad, i-secure na natin at i-lock natin yung mga bolt natin mga brad. At pati yung cover sa grinding wheel natin mga brad. Yan po. Ilipat natin sa taas. At sa pag-grind natin mga brad, ingat-ingat talaga mga brad. Maggamit ka talaga ng goggles. Kasi nga, yung grinding wheel natin mga brad is 1/4 RPM mga brad. At yung working piece natin or yung spindle or yung valve set natin mga brad, 10 RPM lang po. Kaya ingat-ingat tayo sa grinding wheel natin mga brad. Yan po. Kaya may cover po yan. Yan po. Set na. Umiikot siya ng counterclockwise and yung grinding wheel natin. Yan po. Iikot na. So goggles tayo mga brad. At dahan-dahan lang sa pagkain natin mga brad. Sa pag-grind natin.
according sa manual natin mga brad, kapag hindi masyado malaki or malalim yung tama ng spindle or valve set natin mga brad, hindi na namin to hinahasa sa grinding machine mga brad, kundi hinahasa namin to mano-mano, tulad na lang ng previous barko ko mga brad, nung unang akto ko as first engineer. Yung valve set at saka yung valve spindle namin doon mga brad, wala masyadong tama, kaya minamano-mano namin to, hasa na lang. Hindi na namin hinahasa sa grinding machine. Ginagamitan na lang namin ng grinding compound at saka langis. Saka mano-mano hasain mga brad. At sa paglapping natin mga brad or face up or sa pagmano-mano natin na paghasa sa spindle natin mga brad at valve set natin mga brad, ginagamitan namin to ng grinding compound. Una, ginagamit namin yung grit number 50. At pang finishing mga brad, para maganda yung kinalabasan niya, grit number 320. At ito po yung kinalabasan sa paglapping or face up or sa pagmano-mano natin sa paghasa sa valve spindle at saka valve set natin mga brad. Medyo makinis po siya kasi nga ginamitan natin ng grinding compound number 320. Pino po siya kaya maganda yung kinalabasan niya mga brad. At pagkatapos natin hasain yung valve set natin mga brad or valve spindle natin mga brad, sukatin natin kung nasa limit na siya. Unahin natin yung valve set. Yan po. Kung nakikita nyo, may guhit po yan na limit. Yan. Kung tumapat na po siya dyan, limit na po yan. Ibig sabihin, kapag nasa limit na siya, yung valve set or valve spindle natin mga brad, hindi na siya pwede gamitin. For landing siya. For recondition. At ito po yung product sa paghasa natin sa grinding machine mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa valve spindle natin mga brad. Ang valve spindle po natin medyo may tama po siya pero hindi ko na hinabol kasi nga wala pa sa limit. Ang limit sa valve spindle natin mga brad is 3mm diameter, length 10mm at saka kapag nasa outer line yung tama niya mga brad, kailangan na siya ilanding for recondition. At pagkatapos sukatin din natin yung spindle natin mga brad. Ang limit po nito is 2mm. Kapag nag-exceed or sumobra siya ng 2mm mga brad, for landing na, for rebuilding. And ang nakuha natin mga brad is 1.0mm lang po. Kaya okay pa po siya. Pagkatapos natin ma-check yung mga limit ng valve set, valve spindle natin mga brad, i-crack test din natin siya mga brad or micro-check. Tingnan natin kung may crack po siya yung valve set at saka valve spindle natin mga brad. So far, wala naman pong crack kaya okay po siya. Sa nakaraang barko ko mga brad, yung valve set natin mga brad, ang haba po ng tama. At yung unang hasa ko po, dito sa barko, may tama po kaya for landing po. Yan po, valve set at saka valve spindle. Set po yan for rebuilding. Bam! At yun yung mga brad and sis, pag-adjust, pag-setting natin sa valve guide, valve set ng main engine sa grinding machine natin mga brad. And kung may natutunan o nagustuhan nyo itong maintenance vlogs natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit ang notification bell pa nga updated kayo sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin mga brad, Makinis ng Seaman. Walang pilitan ng mga brad. Message nyo lang po ako and re-reply din po ako. And daghang salamat.